May kinakasang nationwide transport strike ang transport group na Piston sa Huwebes, March 19 dahil sa walang prenong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Kaunay niya makapanayam natin National President ng Piston na si Modi Floranda. Magandang umaga, Modi. Magandang umaga po sa inyo. Siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. So tuloy na yung plano niyong malawakang transport strike sa March 19. Tuloy na po ito. Itong ating transport strike laban nga dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay talagang nagdudulot ng kahirap, hindi lamang sa hanin ng mga driver at operator, kundi sa lahat. Dahil alam naman natin na kapag tumataas po ang presyo ng petrolyo, kakibat niyan ay yung pagtaas ng mga bilihin na halos hindi na makasabay yung kararampot na sahod at kita ng ating mga driver at mga operator. Hindi ba nito mapapalala, Modi, yung sitwasyon na naapektuhan nga yung pasahero, pati yung nawawalang kita ng drivers? Ang tingin po natin ay isa ito doon sa magtutulak sa administrasyon para isuspindi yung implementation ng state tax at saka ng bat sa langit at yung pagbabakasura natin sa old regulation law na kung saan ay halos 28 years na mamayagpag dito sa ating bansa, pero nagdudulot ito ng pahirap, nagpapahirap sa ating mga mamamayan. Yung 5,000 pisong ayuda mula sa gobyerno para sa mga driver, kulang pa ba to? Kapag tingnan po natin, kapag umabot po ng mahigit na 100 pesos, yung presyo po ng diesel, ay halos sa 2 araw lamang nagagamitin ito ng ating mga driver. Kaya't pag sa ngayon na tinignan natin halos wala na rin saysay, lalo na nga kung dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ngayong araw ay muling tumaas ng 20 hanggang 23 pesos per liter yung sa usapin po ng diesel at umabot po na sa 15 to 16 ang presyo naman ng gasolina. Sabi ng DOTR, masusundan naman daw yan. Hinihintay lang malabas yung 2.5 billion pesos na budget para sa fuel subsidy. Sa atin ay yung sa tingin natin dito. Oo. Ay hindi sasapat. Hindi sasapat Okay. po yung sinasabi nilang subsidy o ayuda. Doon tayo sa taas pasahe, magkano ang inyong hinihingi? Na makatarungan, ha? Batay po sa ating pag-aaral kasi titingnan po natin ang huling taas ng pasahe ay October pa ng 2023 na hindi naman napatlang, yung mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya tingin natin, tayo po ay magpapile ng dagdag pasahe sa halagang 5 piso. 5? Yung ating ipapile sa LTFRB. Na hindi naman sa layunin na para gumanda ang buhay ng mga driver, kundi para matugunan lamang yung mas malaking halagang nawala sa kanila. Okay, pasado na sa ikatlo't huling pagbasa sa Kamara, yung panukalang bigyan ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin o kaya bawasan yung excise tax sa petrolyo. Modi. Ang sa atin po sa Arnold ay hindi kailangan humingi ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso at Senado, kundi kagiat na kailangan pa kumilos yung ating yung Malacanang para paano ibsan itong patuloy na krisis sa usapin ng industriya ng langit. Ang kailangan lamang ay maglabas ng isang executive order ang Pangulo para isuspindi yung matataas na mga buwis sa produktong petrolyo. Hindi kailangan ang emergency power. Tingin po natin hindi kailangan ng emergency power sapagkat na mandato ng Pangulo na maglabas, lalo na sa ngayon nasa panahon po tayo ng krisis. Sa ngayon ba, nakikita nyo agarang solusyon? Baka pwede magbawas daw ng boundary yung mga operator. Ang mga operator po natin ay wala pa mang US aggression, wala pa mang nagaganap na gera, ay nagbawas na talaga ang ating mga operator. Halos yung ibang operator natin, naghahati na lamang doon sa maliit na nalilikom ng ating mga driver. At yung iba naman, yung mga dating nasa 1,000 ang boundary, ginawa na lang nilang 800 yung boundary. Dahil nararamdaman din naman nila yung talagang kalagayan ng ating mga driver kasi sila yung pangunahing nagpapasad ng mataas na presyo ng petrolyo. Kaya nag-uusap lang yung driver at saka operator para magtulungan sila pareho. Okay. Maraming salamat, Piston National President Modi Floranda. Ingat po. Salamat po. Salamat. Ingat din po. Ingat.
Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.